Hi guys! Kakabalik lang natin galing sa bakasyon at ito diretso tayo sa garden kasi may hinarvest tayo. Ayan oh, meron na naman tayong 5 harvest ng cucumber. Ayan, not just 1, not just 2, not just 3, but 5. Usually kasi naka-harvest namin dito daily ay 3 piraso, 2-3 piraso. Pero this time, it's 5. Ayan, so ito yung siguro dinner na lang natin kasi kakakain lang namin. Galing kami sa hotel, nag-breakfast kami doon. And hindi na ako masyadong gutom. Nakakasad naman itong peach natin at saka yung ating blueberry. Hindi ko lang alam kung makasurvive sila. Kasi yung mga dahon niya guys, parang nangitim. Pero inisprayhan na ni Jan ito. Pero pag hindi ito makasurvive guys, within 6 months, may warranty ito eh. Pwede natin itong ibalik sa store. Ganito dito sa US. Ayan. Medyo madami pa ring snow peas guys. Ayan oh. You see any from where you Yeah. are? 1, 2. There. 2. Below that. Very big. They grow a lot in one day. They grow a lot in one day. Nagbakasyon lang kami guys. Marami na namang na harvest. I think that's it on that side. Ito oh. Ito dear oh. Yeah, there's a little one here. That's good size. This one oh. Big one here. So, gusto niyo talaga sumasama-sama talaga yan siya sa amin pagka nag-harvest kami. Yung talong natin, hopefully hindi siya mamatay, no? Kasi winter season na ngayon. Pero yung winter naman dito is 40 degrees, 50 degrees lang naman. So, I think okay lang naman. Pero hopefully hindi siya mamatay yung ating talong. Ayan. Or eggplant. You think the eggplant will survive? Yeah. Okay, because it's winter season It now. just slows it down for a minute. Yeah, because it's winter season. Ito yung ating mga arugula. The sun comes back out And we have a thyme. Yan. Ay, wow, look at the arugula. Basil, tomato. Ayan, tomato natin, oh. Kita niyo yung tomato. Bok choy, very healthy yung bok choy natin. More okra. 1 okra today. We're working on snow peas. 1, 2 okra so far that I see. Ayan. I think we're gonna eat okra today. Later tonight. Gonna do the okra, stir fry okra with vegan sauce. Vegan oyster. Ayan. So okra. Oops. Slippery fish. Ayan. Only 2. But there's more coming. Oh, 1, 2, 3, 4, 5, 6. A lot Oh, coming. there's a lot coming. Ayan. So, oh, look at that. Oh, very healthy. We need to eat every day. Something's starting. Did you start planting another batch or no? No, only the radish. Ah, okay. Yung anonas natin guys, We gotta get more soil. binigay ko to sa friend ko nung pumunta siya dito, yung malunggay guys. Ayan oh. Tapos nag-refuse siya kasi ayaw niya daw. Hindi niya alam kung paano lutuin yung malunggay. And then, hindi siya mahilig sa malunggay siguro. Ayan, anonas. Okay, 2 anonas. And then lemon. Looks like mag-bloom na itong lemon in February. January, February. Yung lemon, kalamansi natin guys is... Shh! Hey! Shh! Shh! Nag-away na naman kayo ha? Oh... Palagi na lang kayo nag-aaway. Come here. Come here. Oh. Who's the bad boy? Who's the bad girl? Hindi natin alam kung sino yung bad boy at bad girl. Ito, malapit na rin yung sili natin. Midnight started. Hala, yung ano natin, oh. I think this year we're going to bear... Ala! You think it's fruit? No. Or it's flower? It's gonna be flowers. Hala. Mag-flower na ito. I think next year it will have a full bloom. Full blast. And then it'll be 40 feet tall. Aha. Guava. Yung guava natin guys, oh, nag-ano na, flowers. Ayan oh, flowers ba yan guys? I think so. Guava type of fish. Aha. Very high.
Hi, hi, hi. 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 Ayan po, yung mga lemon natin. Okay pa naman yung mga lemon natin. Na-harvest na dyan mostly ng lemon natin. Get there. Ayan, nag-harvest namin siya ng lemon. They're already yellow. I don't know why. They're very small. I don't know why either. Kinuha na dyan yung mga yellow, guys. Okay. That's it for our harvest. If I need it. Bouquet for you. Oops. Bouquet of bok choy. You say it will grow back. Maybe it's how we cut it. Right? Look at the other one if it's growing back. No. Oh. Happy New Year, everyone! Ayan, good morning from USA. Nag-jogging na kami ni John ngayon. Actually, walking lang. First round pa lang namin ito. Happy New Year dyan sa inyo sa Pilipinas. Sa amin dito mamayang gabi pa. And wala kaming handa kasi may pasok si John sa work. So, siguro late celebration na lang kami. Siguro tomorrow na lang kami. Sa mismong New Year's na lang kami. Ayan. Oh! Ha ha ha! Ayan. May mga naglalaro pa rin dito ng pickleball. Oh. Sa totoo lang guys, no, iba talaga ang selebrasyon ng Pasko o Bagong Taon dito sa USA kumpara sa Pilipinas. Kasi sa Pilipinas nandoon yung iyong buong pamilya, kamag-anak, kaibigan, no? Masaya yung selebrasyon, pero dito sa US kasi is kami-kami lang ni John, no? Hindi ko naman nila lahat ha, kasi dito may mga Filipino community naman na nagse-celebrate din sila ng Pasko. Kaso nga lang yung iba kong mga kaibigan nasa malalayong lugar like nasa Melbourne, 'di ba? So hindi talaga kami pag iniimbitahan nila ako, hindi ako basta-basta ba na makaka-join sa kanila. Kaya medyo malungkot yung Pasko, no, or Bagong Taon, pero okay lang, at least magkasama naman kami ni Jen. Yun naman ang importante guys, magkaroon tayo ng malusog na pangangatawan, 'di ba? Maging successful tayo sa kung ano man yung mga ginagawa natin, kagaya ng vlogging, no, social media natin, maging successful. Yun naman lang ang iniisip ko guys, no, or pipray ko na mas lalo pang maging successful para mas marami pa tayong matutulungan na mga kababayan natin sa Pilipinas. Sa Pinas man sana ako guys mag-celebrate ng Christmas at saka New Year's. Kaso nga lang na-realize ko parang 3 years na ako na hindi nakaselebrate ng Christmas at Bagong Taon nakasama si John, no? Kasi 2 years ago nasa Pilipinas ako, 3 years ago nasa Pinas, and then 2 years ago Pinas na naman. And then last year nasa Canada ako. Kasama ko yung friend ko na si Anthony kung naalala ninyo. So ngayon, sabi ko samahan ko na lang si John na mag Pasko dito or Bagong Taon sa US. Ayan. Tinawagan ko pala yung aking pamilya nung New Year's. Ayan, nagpabuto yan sila dyan guys. Ewan ko kung ano yung pinabuto nila dyan. Ayan, ganyan yung ano sa amin. Pag patak ng 12 o'clock, pasigahon lahat ng mga like motor, no? Kung ano man ang mga sasakyan, no? Pasigahon guys ba para maganda ang pasok ng Bagong Taon sa 2026, no? Ayon sa mga pamahiin. Oy, ganyan naman ang mga pamahiin sa atin. Ayan, so nag-video ko lang ako sa pamilya ko. Ayan, kapatid ko si Junri. Ayan, yung mga pamangkin ko, ayan, busy nga sila guys sa pagpabuto. Pinakita nila sa akin ang kanilang handa. Mayroong lechon belly, mga kakanin, may cake, tapos mango float, may prosperity bowl pa talaga sila guys, no? Sana maging prosper ang kanilang 2026. Always praying for that, no? Basta magsumikap lang tayo sa buhay, no? Magiging prosper man ang ating bagong taon.
Hi guys! Good morning! Tapos na kaming mag-running today. Ayan, i-set ko lang tong temperature natin sa ating sasakyan. Like itong sa chair natin, pwede natin yung lagyan ng heat. Ayan, number 3. Number 3 kasi sobrang lamig ngayon dito. It's currently freezing here in Florida. Like, I think in the morning it was like 40 degrees. Hindi ko lang sure kung ilang degrees yan sa Celsius. May pasok actually si Jan ngayon, New Year's Eve. May pasok siya pero hindi siya magtatagal sa work like until 7 or 8 p.m. makakauwi na siya. Usually kasi sa normal days, ang uwi talaga yan ni Jan kapag may pasok siya is 9 p.m., 10 p.m. Pero ngayon kasi is New Year's Eve, hindi naman daw sila maghahanda yung mga amo ni Jan. Pika-pika lang sila doon sa bahay nila. So, dapat papasok na si Jan ngayon. Sabi ko, wala pa akong pang lunch. So, pupunta muna kami ng store at bibili ako ng pang lunch. Siguro mag-sushi ako ngayon. Wow, look at those fresh arugula, oh. They grow back there? They grow back. How many harvest? This must be, I don't know, 4 or 5. Oh. So, breakfast time na guys and magluluto si John ng omelette with cheese and sabi niya, why not lagyan natin ng fresh arugula, o 'di ba? Para mas healthier. Tingnan niyo guys, ang fresh ng mga gulay natin sa garden. O 'di ba guys, kapag ka madiskarte ka sa buhay, hindi ka talaga magugutom, 'di ba? Kung may extra space ka naman sa iyong bakura na pwedeng pagtaniman ng gulay, o why not? Magtanim ka ng gulay para anytime. Kapag ka gusto mong magluto, o pitas-pitas ka na lang, 'di ba? Broccoli. Right. Oh, okay. They're very nutritious. You're gonna have more snow peas today. Coming. Yep. More okra, More okra. more cucumbers. Hala, oh. Ang swerte nga namin guys no dito sa Florida kasi kahit winter time dito, hindi mga laya yung mga gulay. Both are here. God. Sarap guys. Nakalimutan pala naming mag-toast ng bread, yung keto bread na ginawa ni Jan noong nakaraan. Uy, may utang pa ako sa inyo guys ha, kung paano gawin yung keto bread. Ipapakita namin sa inyo sa susunod na video na lang. Gagawa tayo ng separate video about that kasi alam ko marami din sa aking mga followers, mga viewers na gusto ring mag-diet. So ituturo namin sa inyo kung paano gumawa ng napakasarap at masustansyang bread. At hindi lang yan, tuturuan din namin kayo guys kung paano gumawa ng homemade gelatin and homemade yogurt na talaga nga namang para healthy living tayo together this 2026.
ito yung sinasabi ko sa inyo guys na healthy yogurt, homemade yogurt na ginawa ni John guys. O, tignan ninyo. Oh, 'di ba? Kakaiba talaga ito, guys. Mas masarap pa ito at mas nutritious pa kaysa sa mga nabibili ninyo sa supermarket. Oh, 'di ba? Basic ingredients lang nito ay inulin at saka culture. 'Yun lang. So, ituturo namin sa inyo sa next video natin kung paano ito gawin. Bali, 36 hours pala ito guys na nilagay ni John dito. Bibili din kayo niyang yogurt machine na yan. Sabihin ko na rin sa inyo guys next time kung saan namin yan nabili at kung magkano. Nag-brine lang si John ng chicken dito for I don't know how many minutes. Ito yung ating lunch or dinner later. Isa pa ito guys, ang brining process kung saan lalong sasarap ang inyong mga manok. Kung may lulutuin kayo, kung for example grilled chicken or ano pa ba, magluto kayo ng roasted chicken or kung ano mang klase ng pagluto niyo ng chicken guys or lechon manok, no? Roasted or lechon, isa lang yun, di ba? Kailangan nyo muna siyang i-brine guys para yung mga ingredients manuot hanggang sa laman ng manok. So ituturo namin sa inyo kung paano ang tamang proseso ng pag-brine ng chicken, ano ang mga ilalagay sa mix, 'di ba? Sa next na video natin guys. Ayan so itatago ko lang ito. Actually pang ilang na to namin gamit. Siguro pang 4, no? Kasi hindi man siya madaling masira kasi nilalagay naman natin siya sa ref, yung brine natin. Tapos itong chicken na yan guys na hinango ko, na brine na yan for like siguro 4 hours. Hindi natin siya pwedeng patagalin guys kasi baka medyo umalat naman siya kapag in-overnight mo siya. Hindi rin pwede. Hi guys! It's merienda time and for our merienda, nagluto lang si Jan ng deep fried chicken wings. Ito for dinner natin ito Ayan chicken thighs. Ito po yung merienda natin ngayon. Oh, look at that. Oh, wow! Hurry, come on. Ay! Nagdali na si Jan guys. Hurry. Pick one. Okay. Yan. Sarap ng chicken wings with ranch. Sarap. One more here. One more. So ranch. More. Wow. Is that on 0.5? Delicious. Paborito namin ni Jan ito So good. Very good. Enjoy. Puro na lang ang nasabi ko guys sa sobrang sarap. Hindi ko talaga ma-explain. Sa susunod ituturo na naman namin sa inyo guys kung paano magawa ng deep fried chicken, ano yung oil na ginagamit ni John at ano yung technique para mag-crunchy, no? Lalo yung mga chicken wings na inyong lulutuin para sa inyong pamilya. Yan at iba pa sa mga susunod nating mga videos. More on na lang siguro tayo guys, cooking show, 'di ba? Thank you so much for watching guys sa ating first ever vlog ngayong 2026 at sana mas marami pa tayong maging subscribers, no? Sa 2026 paabutin na natin ang 200,000 subscribers. Si Johannes andyan. Malapit na yan guys. Maraming salamat ulit sa inyong pagmamahal at pagtitiwala sa amin. Magkita-kits po tayo guys sa susunod na vlog ni Johannes andyan. Bye!